Nang huminto ako sa pulang ilaw ng traffic light, nakita ko ang anak kong babae na nagpapalimos. Binibilang ang mga barya habang buhat-buhat ang kanyang sanggol sa bisig. Tinanong ko siya, nasaan ang kotse at bahay na binili natin para sa'yo? Sumagot siya na kinuha ng asawa niya at ng biyenan niya ang kotse. Kinuha lahat ng pera niya. Pinalaya siya sa bahay at tinakot na agawin din ang anak niya. Sinabi ko lang sa kanya, huwag kang mag-alala, ako ang bahala rito. Pero bago magsimula, huwag kalimutang mag-like sa video na ito at mag-subscribe sa channel. Manatili hanggang sa dulo ng kwento ko at i-comment mo kung saang lungsod ka nanonood para malaman ko hanggang saan umabot ang istorya ko. Noong hapon na iyon, nagmamaneho ako mag-isa. Sobrang init, pero wala akong ganang buksan ang aircon. Minsan kailangan ko ng oras na mag-isa para hindi sumabog ang ulo ko sa mga problema sa bahay at trabaho na walang katapusan. 66 anyos na ako. Pero gusto ko pa ring magmaneho mag-isa sa maikling distansya. Galing ako sa hospital, hindi dahil malubha ang sakit ko. Routine check-up lang. Sinabi ng doktor na tumataas ang blood pressure ko kapag sobra akong naiinis. Naman tumataas. Puro dahilan ng inis ang buhay ko lately. Huminto ako sa traffic light sa malaking intersection. Traffic tulad ng dati. Ang mga motorsiklo ay sumisingit sa lahat ng direksyon. Walang tigil ang ingay ng mga busina. Tiningnan ko ang relo. Pagkatapos tiningnan sa unahan, at doon ko nakita ang isang taong parang binigyan ako ng suntok sa dibdib. Isang payat na babae, gusgusin ang buhok, marumi at luma ang damit, nakayapak ang paa. May dala siyang sanggol sa baby carrier sa harap. Mainit ang bata. Namumula ang pisngi. Naglalakad ang babae mula kotse patungo sa kotse. Nakalahad ang kamay. Tumatanggap ng barya na mabilis niyang binibilang. Hindi kalmadong pagbibilang, desperado. Parang ang bawat barya ang magdedesisyon ng buhay niya. Sandali akong nag-isip, kawawa naman. Pero nang mas malinaw kong makita ang mukha niya nang yumuko siya. Si Maria, ang anak ko. Walang iniisip, binaba ko ang bintana. Lumabas ang boses ko bago pa maproseso ng utak ko ang nangyayari. Maria. Lumingo siya. Malaki ang pagbuka ng mata niya. Pero hindi dahil sa gulat na makita ako, kundi takot. Takot na parang nahuli sa kahiyahing gawain. Mabilis niyang tinakpan ang mukha ng kamay, pero huli na. Hindi ako makagalaw sa ilang segundo. Tinitigan ko lang siya. Nakita ko ang matalas na cheekbones niya. Nanginginig ang kamay. Nakita ko ang sanggol sa career. Si Angela, apo ko. Walang lakas ang pagkakasandal ng ulo niya. Maria, pumasok ka agad sabi ko, habang binubuksan ang pinto sa passenger side. Nagdalawang isip siya sandali at umiling. Papa, dito hindi. Una muna ako. Pinutol ko siya. Mas malakas ang boses ko kaysa plano. Pumasok ka. Pula pa rin ang ilaw. Nagsimula ng magbusina ang mga driver sa likod. Sa wakas binuksan ni Maria ang pinto at umupo. Yakap-yakap si Angela sa katawan niya. Pagpasok niya, ibinaba niya ang ulo. Hawak pa rin niya ang mga barya at narinig ko ang mahinang kalantingan ng metal. Binaba ko ang bintana para harangan ang ingay sa labas. Mabigat ang paghinga ko. Maria, anong ginagawa mo? Tanong ko. Mahina ang boses ko. Pero halo ng galit at takot ang nararamdaman ko. Hindi agad sumagot si Maria. Hinaplos lang ang mukha ni Angela. Mahinang umiyak ang baby na parang uncomfortable. Nilunok ko ang laway para pigilan ang pagsabog. Pero may tanong na malakas na tumatama sa ulo ko. Tanong na nagpapahiwatig na absurd ang buong mundo. Tiningnan ko si Maria ng pahapyaw at tinanong, nasaan ang kotse at bahay na binili natin para sayo? Isinara ni Maria ang mata sandali. Nagsimulang manginig ang mukha niya. Sinubukan niyang ngumiti. Pero naging malungkot iyon. Papa, sabi niya na paos ang boses, tapos na. Naramdaman kong umakyat ang dugo sa ulo ko. Anong ibig mong sabihin? Nakapangalan sa iyo ang bahay. Nakapangalan sa iyo ang kotse. Pinigilan ni Maria ang hininga at pagkatapos binigkas ang mga salitang parang mga patalim. Si Jose at ang nanay niyang si Lourdes ay huminto siya. Nilulunok ang luha. Kinuha nila ang kotse. Kinuha ang lahat ng pera ko. Pinalayas ako sa bahay at tinakot na agawin din si Angela. Natulala ako. Parang nasunog ang tenga ko sa pangalang iyon. Jose Reyes, ang asawa niya. Ang lalaking dumating sa bahay namin na naka-impeccable ang damit. Magalang. Parang alam niya eksakto kung ano ang sasabihin. Si Lourdes, ang biyenan niya, na may matamis na ngiti, pero laging nakakapuna ang mata. Tinitigan ko si Maria. Pinalayas kayo. Asawa ka niya. Nanay ka ni Angela. Mabilis na tumango si Maria habang tumutulo ang luha. Sinubukan kong magtiis, Papa.
Sinubukan kong sumunod. Akala ko kung maging matiyaga ako, magbabago sila. Hinigpitan ko ang hawak sa manibela. Naramdaman ko ang mga kuko ko na bumaon sa balat. Kung ganon, bakit ka napunta sa kalye? Tanong ko. Humina ang boses ko. Natatakot ako sa sagot. Tumingin si Maria sa baba, sa mga barya sa kamay niya. Pagkatapos sa nakayapak niyang paa, parang ngayon lang niya napansin kung gaano siya kawawa. Kasi wala akong pera, Papa, sabi niya na halos bulong. Kinuha nila lahat. Sabi ni Jose, kailangang pamahalaan ang pera ko para gumana ang tahanan. Ibinigay ko kasi nagtitiwala ako sa kanya. Sabi ni Lourdes, normal daw yon. Dapat suportahan ng asawa ang mister. Umiling ako. At ang bahay. Bigla niyang pinahid ang ilong ni Maria. Hindi ko maintindihan, Papa. Sa una, pinapipirma lang ako ng ganito at ganyan. Sabi nila para sa administrative papers. Si Miguel din, pinipilit ako, kinukumbinsi. Si Miguel Reyes, ang kapatid ni Jose, ang laging tagapag-asikaso ng papeles. Naduwal ang tiyan ko. Nagpatuloy si Maria, paos ang boses. Sa huli, tinanong ko ang kotse. Sabi nila ginagamit lang nila pansamantala. Tinanong ko ang pera para sa gastusin. Sabi ni Lourdes, gastadora daw ako. Nagprotesta ako. Nagalit si Jos. Gusto kong umalis. Pinigilan nila ako. Dinala ko si Angela. Sabi ni Jose, kung alis ako, siya ang mananatili kay Angela. Nanginginig ang boses niya. Sabi niya wala akong karapatan. Pinigilan ko ang hininga. Masikip ang dibdib ko, pero pinilit kong manatiling kalmado. Tahimik na umiyak si Maria ng ilang segundo, at sa wakas nagsalita na parang pagod na sa buhay. Ngayon, nakatira ako sa ilalim ng maruming tulay, Papa, sabi niya habang pinipigilan ang iyak. Pangpulot lang ako para makabili ng gatas. Minsan sobrang init kay Angela. Malamig ang gabi. Natatakot ako. Natatakot ako na dumating sila at agawin siya. Pula pa rin ang traffic light. Pero pakiramdam ko huminto ang mundo. Tiningnan ko si Maria. Pagkatapos si Angela na nakapikit ang mata. Gusto kong sumigaw, gusto kong sumabog. Pero alam ko kung mag-collapse ako ngayon, lalong masisira si Maria. Dahan-dahang itinaas ko ang kamay at hinaplos ang gusgusin na buhok ni Maria. Bakit hindi mo ako tinawagan? Umiling si Maria na mas malakas ang iyak. Nahihiya ako, Papa. Natatakot ako. Hawak nila ang phone ko. Sabi nila kung magkwento ako sa'yo, sasaktan ka rin nila. Nilunok ko ang lahat ng emosyon na malapit ng sumabog. Dahan-dahang tumango ako. Pinipigilan ang panginginig ng kamay. Tinitigan ko siya. Pagkatapos tiningnan ang daan at muli sa kanya. Huwag kang mag-alala, sabi ko dahan-dahan, pero matatag. Ako ang bahala rito. Nang mag-green ang ilaw, dahan-dahan akong umusad. Hindi agad ako bumilis. Nakayuko pa rin ang ulo ni Maria at nagsisimula ng mag-alboroto si Angela. Mahina pero nakakabigwas ang iyak ng babi. Gusto kong dalhin sila diretso sa bahay. Pero mabilis ang isip ko. Kung pupunta sa bahay ngayon, malamang may bantay na si Jose. At kung malaman nilang kasama ko si Maria, maaring dumating sila ng grupo para mag-eskandalo na kinidnap ang bata. Lumiko ako sa kabilang direksyon papunta sa bahay ko. Agad natakot si Maria. Papa, saan tayo? Huwag sa bahay. Alam ko, sagot ko. Kaya hindi tayo doon pupunta. Tiningnan niya ako na pulang-pula ang mata. Maaring hanapin tayo. May kaibigan si Jose na security guard sa subdivision. Maraming kilala rin si Lourdes. Kung malaman nilang kasama kita, tumango ako. Kaya una kitang ilalagay sa ligtas na lugar. Papunta ako sa maliit na inn na kilala ko. Hindi malaking hotel, hindi madaling hanapin. Matandang kaibigan ko ang may-ari, si Don Roberto. Madaldal siya, pero marunong magtago ng sekretong. Nagpark ako sa likod at pumasok kami sa side door. Nabigla si Don Roberto nang makita si Maria. Diyos ko, Carlos, si Maria ito. Itinaas ko ang daliri para patahimikin siya. Senor, please, kailangan ko ng kwarto na pinakaliblib sa kalye. Hindi maraming tanong si Don Roberto. Mabilis na tumango at tinawag ang empleyado para magdala ng tubig at maliit na electric fan. Umupo lang si Maria. Mahigpit na yakap si Angela na parang natatakot na may agaw sa kanya anumang oras. Sa loob ng kwarto, isinara ko ang pinto at dinoble lock. Doon lang ako nakahinga ng malalim. Una kong gusto makita si Angela, sabi ko. Nagdalawang isip si Maria, pero sa wakas inalis ang career. Pinagpapawisan ng maliit na katawan ni Angela. Mainit na mainit. Hindi ako doktor, pero alam ko kailangan ng gatas at malamig na lugar ang ganitong babi.
hindi usok ng kotse at mainit na aspalto. Binuksan ko ang bag ko, kinuha ang tubig, tissue at tinawag si Don Roberto sa phone ng kwarto. Senor, please, kumuha po ng gatas para sa isasero Mont Baby at diapers at huwag sabihin kanino man. Naiintindihan, sagot ni Don Roberto na matatag ang tono. Gusto ko ang mga tao katulad niya. Madaldal, pero kapag kailangan, mabilis umaksyon. Nakayuko pa rin si Maria. Umupo ako sa harap niya. Maria, mas mahina na ang boses ko. Kwentuhin mo ako lahat mula simula. Dahan-dahan pero malinaw. Kailangan kong malaman lahat. Pinahid niya ang pisngi. Natatakot ako na magalit ka. Galit ako, honest kong sagot. Pero hindi sa'yo. Galit ako kasi ginanyan ka nila. Tiningnan niya ako na parang hindi makapaniwala na nasa side pa rin niya ako. Nagsimula siyang magkwento at bawat salita ay nagpapainit sa dibdib ko. Sa simula, pagkatapos mag-asawa, unti-unting nagbago si Jose. Sa harap ng iba, attentive husband. Sa family gatherings, pinakamagagalang, pinakamabait. Pero sa bahay, nagsimulang kontrolin ang maliliit na bagay. Kailangang magpaalam si Maria kung lalabas. Kailangang magpaalam para bumili ng kahit ano. Akala ko normal lang, sabi ni Maria. Maliit ang boses niya. Akala ko protective lang siya. Pagkatapos mas lalong sumingit si Lourdes. Malapit lang ang tirahan nila. Dumating nang walang paalam. Sabi para tumulong, pero talagang para bantayan. Sabi ni Lourdes, kailangang matuto siyang maging mabuting asawa, sabi pa ni Maria. Kung magkukwento ako ng problema, sabi niya mimada ako. Sabi niya ikaw, Papa, masyado kang nakikialam at ginagawa akong dependent. Hinigpitan ko ang kamao. Ano eksakto ang sinabi niya tungkol sa akin? Nilunok ni Maria ang laway. Sabi niya kung madalas kitang makita, hindi babasbasan ang kasal ko. Sabi niya siguradong hinuhusgahan mo si Jose. Sandali akong natawa, pero walang nakakatawa. Kaya pinagbawalan kang makita ako. Tumango si Maria. Lumala ang problema nang malapit ng mga anak si Maria. Pinapabago ni Jose ang number ng phone niya. Dahilan daw maraming scam. Pagkatapos, madalas hinihiram ang phone ni Maria at gabi lang ibinabalik. Tuwing susubukan ni Maria na tawagan ako, sabi ni Jose, pagod ka na, focus ka muna sa Bobby. Tanga ako, Papa, bulong ni Maria. Hindi ka tanga, putol ko. Inisolete ka nila. Nagpatuloy si Maria. Ang pera rin, nagsimulang kontrolin. Ang title ng bahay at papeles ng kotse na tinulungan kong ipangalan kay Maria, hiniling ni Jose. Dahilan para ligtas na ingatan. Pagkatapos lumabas si Miguel Reyes, kapatid ni Jose, na nagpapanggap na expert sa papeles. Sabi ni Miguel, para lang i-update ang documents, sabi ni Maria. Pinapipirma ako ng maraming papeles. Mabilis. Kakapanganak ko lang, Papa. Pagod na pagod ako. Umiyak si Angela. Nagtitiwala ako sa kanila. Isinara ko ang mata sandali. Maimagin ko si Maria na bagong panganak. Pagod. Focus sa Bobby. Tapos dalawang lalaki at matandang babae na nakatayo sa ibabaw niya. Mabilis magsalita. Pinaparamdam na masama kung magtanong. Pagkapanganak ni Angela, naging malinaw ang threats. Tuwing magpoprotesta si Maria sa pera para gastusin, na lalong nababawasan, agad nagtaas ng boses si Jose. Sabi niya, wala kang ambag. Galing sa akin ang pera sa bahay na ito. Quote ni Maria na may kapaitan habang ginagaya si Jose. Kahit na malaking bahagi galing sa savings ko rin, Papa, at sa ibinigay mo sa akin. Malalim akong nagbuntong hininga. Kailan ka pinalayas? Ibinaon ni Maria ang ulo. Mas mahigpit yakap si Angela. 2 linggo na sabi niya na noong araw na iyon. Pinilit niyang humingi ng sariling phone kasi gusto niyang mag-video call sa akin. Agad nagalit si Jose. Si Lourdes pa ang nagdagdag. Sabiing grata daw si Maria na sumuway sa mister. Si Miguel nakatayo sa pinto na parang bantay. Sabi ko gusto kong pumunta sa bahay mo. Papa, kwento ni Maria. Sabi ni Jose kung alis ako kasama si Angela. Agawin niya at hindi na ako makikita pa ang anak ko. Tinitigan ko siya. Eksakto iyon ang sinabi niya. Tumango si Maria. Tumulo ulit ang luha. Natatakot ako, Papa. Parang may malaking kapangyarihan sila. Sabi ni Lourdes kilala niya ang mga tao sa munisipyo. Sabi ni Miguel madaling baguhin ang papeles ng bata kung gusto nila. Pinigilan ko ang hininga para manatiling kalmado. Sa wakas, sinubukan kong umalis pa rin, sabi ni Maria. Maliit na baglang dala ko na may damit ni Angela at kaunting pera. Pero sa pinto ng bahay, hinila ni Jose ang bag ko. Tinulak ako ni Miguel. Natumba ako. Malakas umiyak si Angela. Nagpanik ako. Nahulog ang pera ko kung saan.
Sabi lang nila umalis ako kung gusto. Pero kailangang maiwan si Angela. Namumula ang mata ko, pero pinigilan ko. Hinaplos ni Maria ang pasa sa braso niya na natakpan noon. Tumakbo ako, Papa. Walang phone, walang pera. Natatakot akong pumunta sa bahay mo kasi baka sinusundan ako. Natulog muna ako sa kalye. Kinabukasan, nakilala ko ang isang batang volunteer na si Natalia Cruz. Dinala niya ako sa ilalim ng tulay. Sabi niya medyo ligtas doon, pero marumi pa rin, puno ng tao, maingay. Dahan-dahang tumango ako, itinatak sa isip ang pangalan. Natalia Cruz, importanteng witness. At nagsimula kang magpalimos. Tanong ko, tumango si Maria na nahihiya. Wala akong choice. Kailangan ni Angela ng gatas. Okay lang kung ako gutumin, pero si Angela. Tumayo ako, lumapit at hinawakan ang kamay ni Maria. Malamig ang kamay niya. Nakinig ka ba? Sabi ko na matatag. Simula ngayon, tigilan mo na ang pagpapalimos. Ligtas ka na dito. Ligtas din si Angela. Ako ang bahala sa lahat. Tiningnan niya ako na parang natatakot maniwala. Ayusin ko ito. Nagpatuloy ako. Pero sundin mo ang plano ko. Huwag lalabas ng kwarto. Huwag makipag-contact sa dati mong number. Magsisimula tayo sa ebidensya. Mabilis na tumango si Maria na parang may nahawakan na sa wakas. Tumunog ang phone ng kwarto. Sinabi ni Don Roberto na dumating na ang gatas at diapers. Malapit na akong magbukas ng pinto nang marinig ko ang mabilis na hakbang sa halway. Pagkatapos malakas na katok sa pinto namin. 1, 2, 3. Huminto ako. Agad namutla si Maria. Mula sa kabila ng pinto, malinaw na narinig ang boses ng lalaki. Peking magalang ang tono, pero nakakatakot. Senor Carlos, galing ako kay Jose Reyes. Sabi may family problem daw. Agad tumayo si Maria. Mas mahigpit yakap si Angela. Tinitingnan niya ako na parang humihingi ng tulong ng walang salita. Itinaas ko ang palad para senyasan siya. Kalmado, huwag buksan ang pinto, huwag maingay. Lumakas ang katok. Senor Carlos. Si Diego ako, pinadala ni Jose. Good vibes lang. Gusto ko lang makipag-usap. Hindi ko kilala ang boses, pero kilala ko ang klase ng tao. Peking magalang, pero malinaw ang trabaho. Hanapin si Maria, iuwi at tapos. Lumapit ako sa pinto, pero hindi agad binuksan. Paano mo nalaman ang address na ito? Malakas kong tanong. Mula sa kabila, medyo natawa siya. Pinadala lang ako, Senor. Sabi niyo kinuha niyo si Maria. Family matter ito. Huwag nating pahabain. Tiningnan ko si Maria. Lalong namutla ang mukha niya. Nagsimulang magreklamo si Angela na parang nadama ang tensyon. Pinigilan ko ang hininga at mabilis na nagdesisyon. Binuksan ko ang pinto ng kaunti. Sapat lang para ilagay ang katawan ko sa siwang. Nakita ko ang lalaking mga 30 anyos. Nakaplansado ang shirt, peking ngiti. Agad niyang tinanaw ang loob ng kwarto. Humarang ako sa view niya. Wala dito si Maria. Sinubukan niyang sumilip. Senor, huwag ganon. Gusto lang makipag-usap ni Jose. Nag-alala rin si Lourdes. Kawawa naman ang Bobby. Ang pagbanggit niya kay Lourdes ang lalong nagpakumbinsi sa akin na hindi good intentions ang visit na ito. Medyo ngumiti ako. Kung nag-alala sila, hindi nila pinalayas ang nanay at Bobby sa kalye. Medyo napilay ang ngiti niya. Senor, wala akong alam diyan. Pinapakuha lang ako. Kung nandito si Maria, iuwi ko na ngayon. Tapos na, tinitigan ko siya. Umuwi ka at sabihin mo kay Jose kung gusto niyang tahimik pa ang buhay niya. Tigilan ang pagpapadala ng tao para habulin kami. Ayaw na niyang makita si Jose. Nagbuntong hininga si Diego at bumaba ang tono. Mas malamig. Senor, huwag pahirapan. Kung hindi sa mabuti, iba ang kwento pagkatapos. Maaring magdenunsya si Jose na kinuha ni Maria ang bata ng walang permiso. Pinigilan ko ang emosyon. Sa isip ko, isa lang. Nangahas silang mag-threat. Dahan-dahan pero malinaw kong sagot. Sige, magdenunsya siya. Pero kung nakatayo ka pa diyan sa harap ng kwarto ko ng 5 minuto pa, ako muna ang magdedenunsya sa harassment, threats at coercion. Masamang tiningnan niya ako. Senor, putol ko. Umalis ka. Dahan-dahan pero matatag kong isinara ang pinto. Pagkatapos dinoble lock. Agad tinakpan ni Maria ang bibig. Pinipigilan ang iyak. Lumapit ako at hinawakan ang balikat niya. Nakita mo, hinahanap ka na nila. Nanginginig si Maria. Papa, paano nila nalaman agad? Tiningnan ko ang bintana at muli ang pinto. Sino ang nakakaalam kung sinusundan nila ang kotse natin mula sa traffic light o may nakakita sa atin? Pero ang importante,
natatakot sila na nakita mo ako. Kinuha ko ang phone ko at agad tinawagan si Don Roberto. Senor, may tao ba galing sa asawa ng anak ko sa halway? Please, siguraduhin niyong umalis siya. Kung pwede, may lalaking empleyado ang samahan siya. Walang gulo. Sagot lang ni Don Roberto. Naiintindihan, matatag ang tono. Gusto ko ang mga tao katulad niya. Madaldal, pero kapag kailangan, mabilis umaksyon. Yakap pa rin ni Maria si Angela. Nakita ko ang marumi niyang kamay, maikli at basag ang kuko. Alam kong matagal siyang nagtiis mag-isa. Lumapit ako ng upuan at umupo sa harap ni Maria. Ngayon pakinggan mo, hindi tayo mananalo kung galit lang gamit natin. Kailangan ng ebidensya. Naalala mo ba lahat ng kinuha sa'yo? Pera, documents, lahat. Pinahid ni Maria ang mata. Hawak ni Jose ang bank card ko. Sabi niya siya ang magwi-withdraw para sa gastusin sa bahay. Nang humingi akong ibalik, sabi ni Lourdes wala akong tiwala sa asawa ko. Nakapangalan sa'yo ang card na iyon. Tumango si Maria. At ang documents ng bahay. Nagdalawang isip si Maria. May blue folder. Ingatan ni Jose sa kabinet. Ang title ng bahay, papeles ng kotse. Huli ko silang nakita ilang buwan na ang nakalipas. Yung pinipirma mo pagkapanganak, ano iyon? Mabilis na umiling si Maria. Walang oras magbasa. Walang tigil magsalita si Miguel. Sabi lang para i-transfer ang data ng sasakyan at ayusin ang documents ng bahay. Pagod na pagod ako, Papa. Umiyak si Angela. Gusto ko lang tumahimik sila. Dahan-dahan akong huminga. Malinaw ang motibo ni Miguel. Siya ang operator ng maruruming gawain. Mas malinaw ang kay Jose. Gusto niyang kontrolin lahat. Ang kay Lourdes, kasakiman at gutom sa power. Para sa mga katulad ni Lourdes, ang manugang ay hindi tao, asset lang. Tumayo ako. Magsisimula tayo sa pinakamabilis. Bank account mo. Naguluhan si Maria. Wala akong access. May contact ako sa banko, sagot ko. Pero bago iyon, kailangan mong ligtas. Kung nakita ka nila dito, ibig sabihin, hindi na rin ligtas ang lugar na ito ng matagal. Nagpanik si Maria. Papa, pagod na ako. Alam ko. Yumuko ako. Tiningnan siya sa mata. Kaya ngayon, sasama ka sa akin. Pero hindi sa bahay ko. Pupunta tayo sa mas ligtas na lugar at simula ngayong gabi. Hindi ka maaaring makita kahit kanino. Nilunok ni Maria ang laway. Parang magtago. Hindi magtago, sabi ko. Mag-atras tayo para makasuntok ng maayos. Mahinang kumatok si Don Roberto. Medyo binuksan ko. Umalis na, bulong niya. Pero hindi ako sure kung malayo na talaga. Tumango ako. Salamat, Senor. Pagkasara ng pinto, agad kong binuksan ang kontak na matagal ko nang hindi tinatawagan. Lumitaw ang pangalan na Tomas Santos. Tinawagan ko. Mabilis sumagot si Tomas. Mahinahon ang boses. Senor Carlos. Tomas, kailangan kita, sabi ko ng diretso. Pinalayas ang anak kong si Maria ng asawa niya. Ninakaw ang ari-arian niya. Tinatakot na agawin ang babi. Kailangan ko ng ligtas, mabilis at hindi maibabalik na hakbang. May isang segundo na tahimik. Pagkatapos matatag na sumagot si Tomas. Senor, kalmado, huwag muna sa bahay niyo. Huwag makipag-contact sa kabila. Ako lang ulit. Kwentuhin niyo ako dahan-dahan. Kukuha ako ng notes. Tinitingnan ako ni Maria. Unang beses may kaunting pag-asa sa mukha niya. Tinakan ko sandali ang phone at sinabi kay Maria. Ito si Tomas, abogado siya. Hindi madaling lokohin ng drama. Tumango si Maria. Tumulo ulit ang luha niya. Pero hindi na puro desperasyon. May relief. Bumalik ako sa phone. Isa pa, Tomas, may pinadala na silang tao para hanapin kami. Isang Diego daw, galing kay Jose. Agad maseryoso si Tomas. Ibig sabihin natatakot sila. Okay, Senor, tandaan nyo iyan. Simula ngayon, lahat ng communication nakarecord at kung maaari, hanapin natin ang trail ng pera. May contact din akong investigator, si Daniel Cruz. Makakatulong siya sa tracking. Isinara ko ang mata sandali. Okay, iyan ang daan. Tiningnan ko si Maria at si Angela. Alam kong hindi matatapos ito ngayon o bukas. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko pababayaang mabuhay ang anak ko at apo ko sa ilalim ng threat ng mga sakim na tao. Tiningnan ko si Maria at dahan-dahang sinabi, simula ngayon, hindi ka na victim na tumatakbo. Ikaw ang witness at sila ang magbabayad. Noong gabing iyon, lumipat kami, hindi malayo, pero sapat para mawala ang trail sa mga sumusubaybay. Gumamit ako ng ibang kotse ng dating driver ko. Binago ko ang ruta at pinakiusapan si Don Roberto na walang sabihin kung may magtanong. Nakaupo sa likod si Maria.
Natutulog si Angela sa bisig niya. Pagod na pagod ang mukha ni Maria, pero alerto pa rin ang mata. Parang natatakot na biglang bumukas ang pinto ng sapilitan anumang oras. Pumasok kami sa maliit na bahay ng pinsan ko na matagal nang nasa abroad. Hindi luxurious, pero ligtas. Hindi tsismoso ang mga kapitbahay at walang koneksyon ang address sa akin. Pagkalok ng pinto, umupo si Maria sa sahig ng sala. Inilagay niya si Angela sa manipis na kutson na inihanda ko. Hindi ko akalain matutulog ako sa ganitong lugar. Papa, bulong niya. Yumuko ako sa harap niya. Pansamantala lang. Ang importante, ligtas kayo ni Angela. Tumango si Maria at biglang umiyak ulit. Hindi explosive ang iyak niya. Pinipigilan hanggang nanginginig ang katawan. Pakiramdam ko nabigo ako, sabi niya. Pakiramdam ko disappointed ka sa akin. Pinigilan ko ang emosyon. Disappointed ako kay Jose at pamilya niya, hindi sayo. Pinahid ni Maria ang mukha. Natatakot ako na bukas dumating sila. Maaring subukan nila. Maaring subukan nila. Honest kong sagot. Pero bukas hindi tayo tatayo lang. Kinabukasan, maaga dumating si Tomas Santos. Nakaayos na may portfolio. Mahinahon ang mukha pero alerto ang mata. Nag-shake hands at tiningnan si Maria sandali na parang inevaluate ng walang paghusga. Maria, ako si Tomas, sabi niya. Simula ngayon, dalawang focus natin. Safety mo at ni Angela at ang ebidensya. Dahan-dahang tumango si Maria. Umupo si Tomas at binuksan ang notebook. Maria, may documents ka pa ba? Pictures ng title, pictures ng papels ng COTS, resibo ng transfers, messages kay Jose o Lourdes, kahit ano. Umiling si Maria. Kinuha nila ang phone ko. Lahat na sa dati kong phone. Sumingit ako. Patay na rin ang dati niyang number. Hawak nila. Tumango si Tomas. Okay, iba ang daan natin. Hihingi ako ng tulong sa team ko. Parang sumasagot, may kumatok sa pinto. Napatayo ako sa reflex. Pero ang pumasok ay lalaking mga 50 anyos. Normal ang katawan, pero matatag ang lakad. Tumayo si Tomas. Siya si Daniel Cruz, sabi ni Tomas. Expert sa tracking ng pera at ari-arian. Tiningnan ako ni Daniel na may respeto. Senor Carlos, binati ko siya ng tango. Umupo si Daniel at diretso sa punto. Senor, kailangan ko basic data. Buong pangalan ni Maria, birthday, bank na ginamit, approximate savings at huling access niya. Sinabi ni Maria lahat ng naalala niya. Maliit ang boses, pero malinaw. Nakikita kong nagsisimula siyang maging strong, kahit may takot pa. Mabilis magsulat si Daniel. Isa pa. Sino ang madalas humingi ng pirma kay Maria? Si Miguel. Sagot ni Maria dahan-dahan. Si Miguel Reyes. Tumango si Daniel. Karaniwan siya ang operator. Tiningnan ko si Daniel. Senor, ayaw kong family drama lang ito. Gusto kong magbayad sila. Walang ekspresyon na sagot ni Daniel. Kung sapat ang ebidensya, magbabayad sila. Ilang oras pa lang, nagsimulang walang tigil tumunog ang phone ko. Mga unknown numbers, messages mula sa malayong pinsan. Chat sa family groups na matagal ko ng silence. Binuksan ko ang isang message. Nagpakulo ng dugo ko ang laman. Senor Carlos, sorry, totoo ba na tumakas si Maria kasama ang bata? Kawawa naman si Jose. Sabi emotional daw si Maria. Agad kong naintindihan. Nilalaro ni Lourdes ang public opinion. Binuksan ko ang family group. 12 ng messages. May nagsasabi ingrata si Maria. May nagsasabi masyado akong nakikialam. May nagsasabi mas mabuti ayusin sa mabuti. Pagkatapos dumating ang message mula sa unknown number. Maikli pero matalim. Senor Carlos, kung hindi bumalik si Maria, magdedenunsya kami. Huwag niyong pahiyain ang pamilya. Alam kong estilo iyon ni Jose. Peking magalang pero threatening sa loob. Binasa ni Tomas sa ibabaw at tiningnan ako. Tinest nila kayo. Kung magpanik kayo, lalong lumakas sila. Malalim akong huminga. Hindi ako panik. Galit ako. Tumango si Tomas. Gamitin niyo ang galit na iyan para focus. Noong hapon na iyon dumating ang pangalawang atake. Tumawag si Don Roberto. Panik ang boses. Carlos, may 2 tao na dumating sa inn. Nagtatanong kay Maria. Sabi family daw sila. Sabi ko hindi ko alam. Pero nag-threat na mag-iskandalo. Hinigpitan ko ang kamao. Patuloy pa rin hinahanap. Agad tumayo si Tomas. Don Roberto, ingatan niyo ang CCTV recordings. Kung mag-threat, ay report sa local police. Hindi pa tapos nang dumating ang pangatlong atake. Bigla nag-message si Maria sa bagong phone niya. Bagong number yon, ako. Tomas at Don Roberto lang ang may alam. Namutla si Maria. Papa,
Paano nila nalaman? Kinuha ko ang phone niya. Unknown number ang message. Akala mo ba makakapagtago ka? Pera iyan ng asawa mo. Kung hindi ka bumalik, maghanda kang mawala ang batang iyan. Agad yakap ni Maria si Angela na parang agawin ngayon din. Nagising si Angela at nagsimulang umiyak. Hinaplos ko ang ulo ng apo ko at tiningnan si Maria. Nakikita mo, hindi tungkol sa bumalik sa mabuti. Gusto nila ang power. Tiningnan ni Tomas ang screen. Mas seryoso ang mukha niya. Bagong number pwede malik mula sa may access sa data o malapit na tao. Pero malinaw, threat ito. Ingatan natin. Dahan-dahan tumayo si Daniel. Senor, may initial info na ako. Mabilis akong lumingo. Ano? Binuksan ni Daniel ang phone niya at ipinakita ang notes. May suspicious transactions sa account ni Maria nitong mga nakaraang buwan. Regular ang pattern, malalaki ang halaga at destination ay third-party account na konektado sa cooperative malapit kay Lourdes. Tinakpan ni Maria ang bibig. Kaya ang pera ko. Tumango si Daniel. Simula pa lang ito, pero malinaw ang direksyon. Ninakaw ang pera ni Maria. Tiningnan ko si Tomas. Ibig sabihin talaga ninakaw. Tumango si Tomas. At sasabihin nila para sa pamilya. Kaya kailangan patunayan na malversation, hindi agreement. Umupo ako, pinipigilan ang emosyon para hindi sumabog sa harap ni Maria. Kailangan kong maging pilar, hindi apoy. Bigla nag-vibrate ulit ang phone ko. Video call this time mula sa unknown number. Halos i-reject ko, pero pinigilan ako ni Tomas ng senyas. Sagutin nyo, pero huwag masyado magsalita. Sinagot ko. Lumitaw si Lourdes sa screen. Puno ng ngiti ang mukha niya, pero malamig ang mata. Sa likod niya, nakita ko sandali ang sala ng bahay ni Maria. Bahay na tinulungan kong punuin. Senor Carlos, matamis pero matalim ang boses ni Lourdes. Sa wakas makakapag-usap tayo. Gusto ko lang bumalik ang apo ko. Unstable si Maria. Hindi nyo dapat pinapalala ang sitwasyon. Tiningnan ko siya ng walang ngiti. Apo nyo rin ang apo ko. Medyo natawa si Lourdes. Kaya mas mabuti ibalik nyo para maraise si Angela sa tamang lugar. Ngayon si Maria naglalakad-lakad. Hindi tama na ganon lumaki ang bata. Mainit ang ulo ko, pero pinigilan ko. Nagpatuloy si Lourdes na matamis ang tono. Kung matigas kayo, huwag kaming sisihin kung magtake ng measures. Legitimate husband si Jose. Malinaw ang rights niya. Pagkatapos medyo gumalaw ang screen. Nakita ko si Jose nakatayo sa likod ni Lourdes. Medyo ngumingiti ang bibig niya. Tiningnan ni Jose ang kamera at dahan-dahang sinabi. Parang nagninegosyete ng bilihan. Senor Carlos, ibalik niyo si Maria. Kung hindi, bukas magdedenunsya ako officially at pagkatapos noon huwag kayong magulat kung wala na si Angela kay Maria. Isinara ko ang video call nang hindi masyado nagsalita. Nanginginig ang kamay ko. Pero hindi sa takot, sa galit na umabot na sa limit. Tinitingnan ako ni Maria mula sa sofa. Mahinang umiyak pa si Angela sa bisig niya. Seryoso sila, Papa. Pausang boses niya. Tiningnan ko silang dalawa. Seryoso, kaya kailangan maseryoso tayo. Agad gumalaw si Tomas. Senor, ang threat na iyan hindi natin sinasagot ng emosyon. Ingatan natin. Ebidensya iyan. Tumango si Daniel. Ginagamit nila iyan para i-pressure ang victim na bumalik. Tiningnan ko silang dalawa. Ayaw kong bumalik si Maria. Gusto kong bumagsak sila. Tiningnan ako ni Tomas. Kung gusto niyong bumagsak sila, kailangan ng confession at clean money trail. May threats na ebidensya na tayo. Ngayon hanapin natin malversation ng ari-arian. Tumayo ako. Naglakad-lakad sandali. Pinipilit i-call ang utak. Ano ang pinakamabilis na hakbang? Binuksan ni Tomas ang notes niya. Una, kailangang ligtas pa rin si Maria at hindi lumilitaw. Pangalawa, kailangan aminin ni Lourdes o Jose na sa kanila ang kotse, bahay at pera ni Maria. Kung aminin nila, lalong lumakas. Mahinang pinahid ni Maria. Hindi nila aminin kung may hinala. Tiningnan ko si Maria at medyo nagbuntong hininga. Aminin nila kung feeling nila panalo na sila. Tiningnan ako ni Tomas na parang nahulaan na ang iniisip ko. Gusto niyong maglagay ng pain. Tumango ako. Gusto kong makipagkita kay Lourdes. Pero dito lang si Maria. Agad nagpanik si Maria. Papa, huwag. Masama si Lourdes. Kaya niya ang kahit ano. Hinawakan ko ang kamay ni Maria. Pakinggan mo, ako ang makikipagkita, hindi ikaw. Nangahas si Lourdes sa'yo kasi mag-isa ka. Sa akin, magiging matamis siya at doon karaniwang nadudulas. Kinuha ni Tomas ang phone niya. Kung ganon, kailangang structured ang meeting. Crowded na lugar, pero hindi malapit sa bahay nila. Kayo lang mag-isa,
Pero malapit kami ni Daniel at i-record ang usapan. Tiningnan ko siya. Pwede kung para sa ebidensya at hindi ipapakalat ng mali. Sagot ni Tomas. Para sa legal way. Ako bahala paano. Dagdag ni Daniel, kung magawa niyong pakiramdam kay Lourdes na tungkol sa pera. Madaling maprovoke ang sakim kapag narinig ang salitang compensation. Dahan-dahan akong tumango. Malinaw ang motibo ni Lourdes, pera at power. Kay Jose, control at pride. Si Miguel, enjoy maging right hand na nakakapiga ng tao nang hindi halata. Noong hapon na yon, nag-message ako sa number ni Lourdes. Maikli lang, isang sentence na sadyang ginawa kong mukhang mahina. Senora Lourdes, gusto kong mag-usap sa mabuti. Ayaw kong mahiya ang problema na ito. Bukas tayo magkita. Kayo ang mag-decide ng lugar. Mabilis ang reply niya. Parang hinihintay na sumuko ako. Okay, Senor Carlos, bukas 11 sa CAF malapit sa Main Avenue. Dadalhin ko si Jose para malinaw. Binasa ko ang message at tiningnan si Tomas. Dadalhin si Jose. Tumango si Tomas. Okay. Mas maraming magsalita. Mas maraming maaring malabas. Noong gabing iyon, halos hindi nakatulog si Maria. Madalas tumayo para check kay Angela. Pagkatapos check sa pinto na parang natatakot na sa pilitan bubuksan. Sinadya kong manatili sa sala. Nakaupo malapit sa pinto para makita niya na nandito ako. Pakiramdam ko masama, Papa. Bulong niya ng malapit ng umaga. Kailangan mong marating ito dahil sa akin. Tiningnan ko siya. Anak kita. Kung bumagsak ka, bumagsak din ako. Ang difference, may lakas pa ako para tumayo at hilahin ka. Sa umaga, inihanda lahat ni Tomas. Tinuruan niya ako paano magsalita. Huwag umatake, huwag unang magbintang, i-provoke ang confession. Sabi ni Daniel, maghahanap siya ng posisyon para makita ng hindi napapansin. Bago umalis, tinawagan ko si Natalia Cruz. Nakuha ko ang number niya kay Maria. Naalala niya na hiniram ni Natalia ang phone niya sandali. Sumagot si Natalia. Bata pero matatag ang boses. Hello, Natalia. Ako si Carlos, papa ni Maria. Salamat sa pagtulong sa anak ko. Nagulat si Natalia at mabilis na sumagot. Senor, hindi ko kayang manood lang ng ganon ang Bobby. Kakailanganin kita mamaya bilang witness sa kondisyon ni Maria nang nasa ilalim siya ng tulay. Sabi ko, hindi ngayon, pero kapag kailangan. Seryoso agad na sagot ni Natalia. Ready na ako, Senor. Alas negatibo, 11 pumasok ako sa CAF. Simple pero nakaayos ang damit ko. Ayaw kong mukhang pupunta sa away. Pero hindi rin mukhang mahina. Nakaupo na si Lourdes na may mahal na bag at mukhang malungkot na ginawa. Nakaupo si Jose sa tabi niya. Manipis ang ngiti niya tulad kahapon sa screen. Tumayo si Lourdes at hinawakan ang kamay ko ng dalawa niya. Parang malapit na pamilya. Senor Carlos, pagod na rin ako, Senor. Lahat ito kasi matigas ang ulo ni Maria. Pinigilan ko. Umupo at tiningnan silang dalawa alternately. Agad nagsalita si Jose na relaxed, pero threatening ang tono. Senor, asawa ko si Maria. Anak ko si Angela. Kung itutuloy niyong itago sila, kayo ang magkakaproblema. Malalim akong huminga at sinimulan ang role na pinaglanuhan. Ibinaon ko sandali ang ulo. Pagkatapos itinaas ang mukha na mukhang pagod. Isa lang gusto ko, sabi ko dahan-dahan. Ibalik niyo sa dati. Ang bahay, kotse, pera ni Maria. Ibalik niyo. Kakalmado si Maria. Medyo natawa si Lourdes na parang nakarinig ng joke. Senor, nakakatawa ito. Pamilya na natin yan. Itinaas ko ang kilay na mukhang confused. Pamilya niyo? Paano? Ako ang bumili noon para kay Maria. Sumandal si Lourdes sa upuan, lalong confident. Pero kasal na si Maria. Automatic, kung kay Maria, kay Mr. Dean. Si Jose ang head ng household. Paano magiging kay Maria lang ang kotse? Paano magiging kay Maria lang ang bahay? Walang sense. Mas malamig na dagdag ni Jose. Ginamit din ang pera ni Maria sa business ko. Normal iyan. Kung ngayon nagpapalimos si Maria, kasi siya ang umalis, hindi kami. Pinigilan ko ang expression. Sa isip ko, magpatuloy kayo, magpatuloy. Tiningnan ko si Lourdes. Pero bakit nyo pinalayas, Senora? May dala siyang Bobby. Kinaway-kaway ni Lourdes ang kamay na may disdaining face. Dramatic siya. Tinuturuan ko lang siya. Kung gusto niya ang bata, kami na bahala. Unstable si Maria, naglalakad-lakad, emotional, hindi sumusunod. Tumango si Jose. Kung gusto bumalik ni Maria, madali, mag-sorry siya. Ibalik si Angela at kayo. Senor, huwag makialam. Tungkol sa bahay at kotse, pag-usapan natin mamaya. Kung gusto niyo compensation, kalkulahin natin.
Lumabas ang salitang compensation, at halos ngumiti ako, kasi talagang transaction, ang tingin nila sa anak ko. Ibinaon ko ang ulo na mukhang may luha. Kaya talaga kinuha niyo lahat iyan. Tumango si Lourdes ng walang remorse. Kinuha hindi ang salita. Senor, karapatan ng pamilya iyan. Manugang si Maria. Dapat alam niya ang lugar niya. Dahan-dahan akong tumango na parang talo na. Kahit nakarecord na lahat sa isip ko. Nang tumayo ako para magpaalam, nag-vibrate ang phone ko. Dumating ang message mula sa unknown number. Pero may pangalan sa baba. Philip Santos. Sinabi muna ni Tomas na kilala niya ang batang journalist na makakatulong kapag oras na. Maikli lang ang message niya na nagpabagsak ng puso ko. Senor, may video ni Maria na nagpapalimos na viral na. Ang kwento, estapadora daw si Maria at kayo ang nag-utos. Lumabas ako ng CAF na mukhang kalmado ang hakbang. Pero ciao sa isip ko. Parang alarm ang message ni Philip Santos. Kung viral na ang video ni Maria na nagpapalimos na may malisyosong narrative, ibig sabihin hindi lang gusto nila ni Jose at Lourdes agawin si Angela. Gusto muna nilang sirain ang pangalan ni Maria para kapag humingi ng custody, naniniwala na ang tao na unfit mother si Maria. Agad akong sumakay sa kotse. Isinara ang pinto at tinawagan si Tomas. Tomas, viral na ang video ni Maria. Sabi ako raw ang nag-utos. War na ito sa public opinion. Hindi nagulat si Tomas, pero matatag ang boses. Inaasahan ko na. Senor, huwag sumagot kahit saan. Huwag mag-clarify pa. Ingatan natin lahat ng ebidensya, at pagkatapos lumabas tayo ng malinis na suntok. Kailangan kong bumalik kay Maria ngayon. Sabi ko, bumalik kayo, pero hindi sa bahay nyo, sa safe place. At please, mas mahabang ruta, huwag diretso. Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita. Pagkatapos ng tawag, agad tinawagan ko si Philip. Mabilis sumagot si Philip. Senor Carlos, ako si Philip. Pinasa sa akin ni Tomas ang message. Senor, nakita ko ang video sa maraming accounts. Parpareho ang narrative sa lahat. Senor, parang sadyang nagpalimos si Maria para magdrama at makahingi ng awa. May nagsasabi tumakas si Maria kasama ang bata. Sino ang unang nag-post? Hindi pa alam, Senor, pero pattern ng post parang bayad na accounts. Maraming directed comments. Mahina akong huminga. Huwag munang mag-publish ng kahit ano. Hintayin niyo instructions ko o ni Tomas. Gusto ko ebidensya muna, hindi debate. Naiintindihan, Senor, sagot ni Philip. Kapag oras na, makakatulong ako mag-chronology na malinaw. Pero ngayon monitor lang ako. Binaba ko at nagmaneho pabalik sa safe house na mas mahabang ruta. Sa buong daan, walang tigil ang notifications sa phone ko. May sympathetic, may kitik, may nagpapakatalino, may direct na sinisisi si Maria. Pinaka-nakadisgusto sa akin ang message sa family group. Senor Carlos, sorry, pero baka talaga mimadalang palagi si Maria. Kawawa naman si Jose. Gusto kong sumagot, pero pinigilan ko. Tama si Tomas. Kung makilahok ako sa away ngayon, bibigyan ko sila ng stage. Pagdating ko sa safe house, nakita ko si Maria nakaupo sa sahig malapit sa kutson ni Angela. Hawak ang phone, maputla ang mukha. Papa, dahan-dahang sabi niya. Nakita ko ang video. Sabi estapadora daw ako. Yumuko ako sa harap niya. Pakinggan mo, nagpalimos ka. Fuck yan. Pero ang dahilan ang pinipilipit nila at tama ang dahilan natin. Natatakot ako bulong ni Maria. Kung maniwala ang tao sa kanila, maaring agawin si Angela. Tinitigan ko siya. Kaya kailangan mong maging strong. Kung matatakot ka pa, lalong lumalaki sila. May kumatok sa pinto. Pumasok si Tomas at Daniel. Agad binuksan ni Tomas ang laptop at mga papel. Magpatuloy tayo sa safety step, sabi ni Tomas. Pumasok na ito sa danger stage. Susubukan nilang atakehin sa formal way. Formal way ibig sabihin pulis. Agad na tense si Maria. Pwede pulis, pwede barangay, pwede munisipyo, sagot ni Tomas. Sasabihin nila tumakas si Maria kasama ang bata. Kailangan prepared tayo. Dagdag ni Daniel. At maaring dumating sila ng grupo na may dala na fake witnesses. Tiningnan ko si Tomas. Ano gagawin natin ngayon? Isinalaysay ni Tomas isa-isa. Malinaw at mabilis. Una, mag-official record ng kondisyon ni Maria nang natagpuan walang pera. Nakayapak, buhat ang babi at dahilan kung bakit nangyari iyon. Kailangan witnesses. Agad na alala ko si Natalia. Pwede si Natalia Cruz na witness. Tinulungan niya si Maria sa ilalim ng tulay. Tumango si Tomas. Okay. Pangalawa, secure ang threat evidences. Lahat ng messages kay Jose, Lourdes, Miguel, ingatan, huwag burahin.
Tumango si Maria. Pangatlo, sabi pa ni Thomas. Secure ang status ni Angela, minimum medical record at needs ng baby. Para kung sabihin nila negligent si Maria, may data tayo. Tumango ako. Pwede kong dalhin si Angela sa pediatrician ngayon. Huwag mag-isa, sabi ni Thomas. Hihingi ako kay Daniel na samahan kayo. Hindi pa tapos nang mag-vibrate ang phone ni Maria. Isa pang unknown number. Natakot na tiningnan ako ni Maria. Kinuha ko ang phone at binasa ko. Maikli at malamig ang message. Bukas kukunin namin si Angela. Pwede kang sumama kung susunod ka. Kung hindi, maghanda kang mawala siya. Naramdaman kong hinigpitan ni Maria ang braso ko. Umungol si Angela sa kutson na parang nadama ang atmosphere. Tiningnan ko si Thomas. Sobra na ito. Tiningnan ni Thomas ang message. Direct threat ito. Okay sa ebidensya. Pero ibig sabihin maaring mabilis silang umaksyon. Tumango si Daniel. Senor, may iba pa akong info. Nasa bahay nga ni Lourdes ang kotse ni Maria. Pero nalaman ko rin na mabilis nilang sinusubukan ibenta sa intermediary. At ang bahay na nakapangalan kay Maria, may sags na nilalagay na sa collateral. Tinakpan ni Maria ang bibig. Kaya ang bahay hindi pa final, sagot ni Daniel, pero may traces. Tumayo ako. Naglakad-lakad sandali, pinipilit focus. Hindi lang ito tungkol sa ari-arian. Tungkol sa pagtrato kay Maria na parang bagay. Tiningnan ako ni Thomas. Senor Carlos, suggest ko simula bukas mag-file tayo ng official complaint sa malversation at threats. Pero bago iyan, secure muna ang position. Huwag bigyan ng chance na lapitan si Angela. Tiningnan ako ni Maria. Nanginginig ang boses niya, pero mas matatag kaysa dati. Papa, pagod na akong matakot. Gusto kong lumaban, pero hindi ko alam paano. Tiningnan ko siya unang beses mula nang makita ko siya sa traffic light. Nakita kong tumayo siya, kahit natatakot pa. Hindi mo kailangang alam lahat. Dahan-dahan kong sabi. Tiyaga at honest lang. Ang iba, iwan mo sa akin at sa team. Isinara ni Tomas ang laptop. Okay, quick plan. Ngayon check up si Angela, tipunin ang witness na Natalia, pagkatapos buuin ang complaint at, Senor, isa pa. Ano? Tanong ko. Seryoso akong tiningnan ni Tomas. Kung talagang maging aggressive sila, pwede silang dumating kahit anong oras. Kailangan prepared tayo kung this night pa may susubok pumasok. Parang sumasagot, mula labas narinig ang tunog ng motor na matagal huminto sa harap ng bahay. Napatay ang makina. Pagkatapos mabagal na hakbang papalapit sa gate. Agad yakap ni Maria si Angela. Lumaki ang mata niya. Itinaas ko ang kamay para senyasan lahat na tahimik. At sa gitna ng katahimikan, narinig ang boses ng lalaki mula labas. Dahan-dahan pero malinaw. Maria, si Miguel ako. Buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo sa mabuti. Pinigilan ko ang hininga. Mahigpit na yakap ni Maria si Angela hanggang matigas ang katawan niya. Senyas ng kamay si Thomas. Huwag gumalaw. Dahan-dahan tumayo si Daniel. Kinuha ang phone at in-on ang voice recorder nang hindi maingay. Sa labas, narinig ulit ang boses ni Miguel, mas malapit sa gate. Maria, buksan mo. Gusto ko lang makipag-usap. Kung gawin yung eskandalo ito, si Maria rin ang talo. Pwede magdenunsya si Jose. Sabihin na kinuha ni Maria ang bata nang walang permiso ng ama. Lumapit ako sa maliit na bintana nang hindi masyado binubuksan ang kurtain. Nakita ko ang silawete ni Miguel sa labas. Nakatayo, relaxed, pero hawak ang phone ang kamay. Tinitingnan ang paligid na parang sinisigurong tama ang bahay. Bulong ni Tomas, Senor, huwag lalabas, ako magsalita. Dahan-dahan akong umiling. Akin na ito. Lumakad ako papunta sa pinto na nakasara pa rin. Hindi ko binuksan. Nagsalita ako mula loob. Matatag ang boses. Miguel, umalis ka. Medyo natawa si Miguel. Senor Carlos, ayan din pala kayo. Buti, mas madali. Bumalik si Maria, Senor. Pagod na si Jose. Si Lourdes din. Nakakahiya na ito. Pinigilan ko ang emosyon. Ang nakakahiya ay nang pinalayas nyo, si Maria, kasama ang baby. Akala mo ba hindi ko alam? Nagbuntong hininga si Miguel na parang mature. Senor, misunderstanding yon. Emotional si Maria. Siya lang umalis. Hindi rin namin sinabi na magpalimos siya. Halos natawa ako, pero pinigilan ko. Bakit ka nandito? Para mag-negotiate. Senor, sagot ni Miguel mabilis, para matapos na, ibalik si Angela. Pagkatapos ang bahay at kotse, ayusin natin. Hindi masama si Jose, alam nyo naman, may rules ang tahanan. Bigla nagsalita si Daniel mula sa likod ko. Plain pero matalim ang boses. Anong rules? Rules na kunin ang pera ng tao,
kunin ang kotse at pagkatapos takutin na agawin ang anak. Tahimik sandali si Miguel. Pagkatapos mas malamig ang boses. Sino iyan? Sagot ko, hindi mo business. Lumapit si Miguel sa pinto, presyon ang boses. Senor Carlos, sa mabuti ako nakikipag-usap. Pero kung maging mahirap kayo, pwede rin akong maging mahirap. Pwede akong magdala ng tao. Pwede akong mauna magdenunsya. Denounce na kinuha niyo si Angela nang walang permiso ng ama niya. Sa halip, mga matatanda kayo, mas mabuti huwag masyado makialam. Hinigpitan ko ang ngipin. Umalis ka. Medyo dumura si Miguel sa gilid. Hindi diretso, gesture lang ng pamamaliit. Pagkatapos lumayo ang hakbang niya. Umandar ang motor at nawala. Pagtahimik, bumagsak na upo si Maria. Pasmo ang hininga niya. Natatakot ako, Papa. Mahinang sabi niya. Yumuko ako, hinawakan ang balikat niya. Normal ang takot, pero simula ngayon gamitin natin ang takot na iyan para mas maingat, hindi para sumuko. Itinaas ni Tomas ang phone niya. Nakarecord ko na. Aminado si Miguel na sila ang mag-ayos ng bahay at kotse at ulit ang threat ng process. At pinakaimportante, alam na nila ang bahay na ito. Ibig sabihin, hindi na rin pwede gamit ng matagal ang lugar na ito. Tiningnan ko silang dalawa. Pagod na akong lumipat-lipat. Gusto kong tapusin ito. Nagbuntong hininga si Tomas at malinaw na nagsalita. Parang gumagawa ng hagdan. Kung gusto niyong tapusin, simula ngayon pumasok tayo sa striking stage. Tiningnan ni Tomas si Maria. Pulang-pula ang mata niya, pero may maliit na spark. Ano ang striking stage? Binuksan ni Tomas ang folder niya. Una, official complaint. Malversation ng ari-arian. Signature under duress. Threat to take minor. I-file natin na may clean timeline. Tumango ako. Gawin mo. Pangalawa, sabi pa ni Tomas. Magpadala ng demand letter at request for asset preservation. Minimum magpadala ng signal na questioned ang bahay at kotse. Mahihirapan silang ibenta agad. Dagdag ni Daniel. Pwede ko ring hanapin ang intermediary na ginagamit nila sa pagbenta ng kotse. Karaniwang may trail. Tiningnan ko si Maria. Ready ka na? Nilunok ni Maria ang laway. Ready na ako, Papa. Ayaw kong maging laruan nila si Angela. Iyan ang hinihintay kong phrase. Hindi na lang victim si Maria. Nagsisimula ng maging fighting mom. Kinuha ko ang phone ko at nag-message kay Felipe Santos. Felipe, stop everything for now. Huwag munang mag-clarify kahit ano. Hintayin mo sabihin ko. Mabilis reply ni Felipe. Naiintindihan, Senor. Ready na ako kapag go. Tumayo si Tomas. Ngayon ang third step. I-provoke natin si Jose na pumunta sa terrain natin. Magsalita at mahulog sa legal trap. Agad na tense si Maria. Kailangan kong makita si Jose. Hindi, sagot ni Tomas ngayon. Ligtas lang si Maria. Kami ni Senor Carlos ang makikipagkita kay Jose. I-invite natin na parang family mediation. Pero sa office ko lahat recorded. Tiningnan ko si Tomas. Pupunta siya. Medyo ngumiti si Tomas. Gusto ni Jose feeling siya ang panalo. Pupunta siya kung akala niya mapipilit niya ang senor at makakahingi ng ransom. Bukod pa, pagkatapos ng viral video, feeling niya advantage siya. Malalim akong huminga. Okay, I-invite mo. Agad nagpadala si Tomas ng official message kay Jose. Invitation to mediation. Clear time and place. Walang salita ng complaint o pulis. Family resolution sa mabuti lang. Tiningnan ako ni Maria na may duda. Papa, kung dadalhin niya si Lourdes, dalhin niya sabi ko. Mas maraming bibig, mas maraming error. Noong hapon na yon lumipat ulit kami. This time sa apartment ng matandang kaibigan ko na halos hindi ginagamit. Walang pangalan sa directory. Strict security. Card access. Sa wakas medyo nakatulog ng mahaba si Maria. Nakainom ng gatas ng busog si Angela at pagkatapos natulog ng mahimbing. Ako mismo hindi nakatulog. Puno ang isip ko, pero mas magaan ang dibdib ko. Unang beses mula sa traffic light na iyon. Pakiramdam ko ako ang may control. Kinabukasan dumating ako sa office ni Tomas. Inihanda na ni Tomas ang maliit na meeting room. May office security camera. May staff na alam kung kailan pumasok kung uminit ang usapan. Nakaupo si Daniel sa kabilang room. Ready sa data na nakalap niya. Halos eksakto ang oras nang marinig ang pagbukas ng labas na pinto. Hakbang napapasok, confident. Lumitaw si Jose Reyes sa pintuan. Nakaayos na manipis ang ngiti na parang panalo na siya. Senor Carlos, relaxed na sabi niya. Sa wakas gusto ng senor mag-usap sa mabuti. Relaxed na umupo si Jose na parang siya ang may-ari ng room. Impeccable ang suite niya. Nakaayos ang buhok at hindi mukhang nawalan lang ng asawa at anak.
Mas parang may dumating para maningil ng utang. Sage, Senor, sabi niya. Wala akong masyadong oras. Gusto kong mabilis ito. Bumalik si Maria. Bumalik si Angela. Tapos, tiningnan ko siya ng walang ngiti. Parang may nawala ka. Ikaw ang pinalayas sila. Nagbuntong hininga si Jose na peking pagod. Narinig ng senor ang kwento ni Maria. Diba? Magaling si Maria magdrama. Siya lang umalis. Nakakahiya rin sa akin, senor. Ang video niya na nagpapalimos. Pinupuna ang pamilya ko. Itinaas ko ang kilay. Pinupuna ang pamilya mo. Akala mo ba gusto magpalimos si Maria at isa 0-month baby? Lumapit si Jose. Mahina pero presyon ang boses. Senor, ayaw ko mag-argue. Gusto ko solutions. Ibalik ng senor si Angela. Pwede ko pang tiisin na sa bahay ng senor muna si Maria. Pero may rights pa rin ako bilang ama. Si Tomas Santos, natahimik pa noon, sa wakas nagsalita. Jose, dumating ka para sa mediation. Pero explain ko na every word mo recorded. Medyo ngumiti si Jose. Sage, lisensyado. Walang takot ako. Legitimate husband ako. Malalim akong huminga at pumasok sa punto. Diretso kong tanong. Isa lang itatanong ko. Ang kotse ni Maria na nakapangalan kay Maria, nasaan? Walang ekspresyon na tiningnan ako ni Jose. Ginagamit ng pamilya. Pamilya pa rin yon, senor. Ang bahay na nakapangalan kay Maria. Tanong ko ulit. Umiling si Jose. Pamilya rin ang bahay. Asawa ko na si Maria. Pinigilan ko ang emosyon para organized. Ang pera ni Maria na regular mong wini-withdraw sa account niya. Para saan? Medyo natawa si Jose. Para sa business, senor, para gumalaw ang ekonomiya. Akala mo ba hindi pwede pamahalaan ng asawa? Tinitigan siya ni Tomas. Jose, sabi mo pamahalaan. Pero may written consent ba ni Maria? May clear agreement. Kinaway ni Jose ang kamay. Para saan papapeles, lisensyado, tahanan ito. Tiningnan ko si Jose at kinuha ang phone ko. Naalala mo ba sinabi ni Lourdes kahapon sa CAF? Bigla tahimik si Jose. Mabilis gumalaw ang mata niya na parang naghahanap ng labasan. Pinindot ko at pinatugtog ang recording. Malinaw na narinig ang boses ni Lourdes nang hindi ko kailangan mag-explain. Tungkol sa kotse at bahay, na karapatan ng pamilya. Tungkol sa bata, na kami na bahala. Tungkol kay Maria na unstable. Hindi mahaba ang recording, pero sapat para baguhin ang atmosphere ng room. Tuwid na tumayo si Jose. Iyan recording na kinuha ng senor. Kalmado na sumingit si Tomas. Iyan confession evidence. At hindi lang iyan. Tumango si Tomas sa pinto. Pumasok si Daniel Vega na may makapal na folder. Tiningnan ni Jose si Daniel na irritated. Na parang ngayon lang niya napansin na hindi ordinary ang meeting na ito. Binuksan ni Daniel ang folder at inilagay ang mga papel sa table. Jose, ito ang pattern ng transfers sa account ni Maria. Regular, malalaki at destination third-party account na connected sa cooperative ni Lourdes. Ito ang trail. Sarcastic na natawa si Jose. Pero walang laman ang tawa. Kasinungalingan iyan. Pwede naman si Maria mismo ang nag-transfer. Agad dagdag ni Tomas. Walang access si Maria sa phone at bank card sa certain period. May witnesses, may threat messages at may chat mo na pinapakisunod si Maria o agawin mo si Angela. Pinindot ko ang screen at ipinakita ang threat message kahapon. Tiningnan niyo ni Jose at mabilis iniwas ang tingin. Emotion lang iyan. Exaggerated nyo. Lumapit ako ng kaunti. Mahina pero matalim ang boses ko. Ang emotion mo ang nagpatulog sa anak ko sa ilalim ng tulay. Ang emotion mo ang nagpainit sa apo ko sa kalye. Ngayon sabi mo exaggerated kami. Hinigpitan ni Jose ang ngipin. Senor Carlos, huwag lumabis. Kung magpapatuloy kayo ganito, pwede kong kunin si Angela sa official way. Agad tumayo rin si Tomas. Mahinahon pa rin pero matatag ang boses. Isa pang threat. Okay, recorded din yan. Tiningnan ni Jose ang paligid na parang ngayon lang niya napansin walang kakampi niya sa room na iyon. Itinuro niya ako. Akala ng senor panalo kasi may pera at abogado. Lumapit ako ng isang hakbang. Panalo ako kasi sakim kayo. Hinigpitan ni Jose ang ngipin at binigkas ang huling frese na akala niya makukulong ako. Unfit si Maria maging nanay. Nagpalimos siya. Proof iyan. Dahan-dahan akong tumango. Proof iyan na inapi siya hanggang wala nang natira. Binuksan ni Tomas ang isa pang folder. Ito ang statement ng volunteer na si Natalia Cruz na tumulong kay Maria at Angela sa ilalim ng tulay. Ito ang record ng pediatric visit ni Angela pagkatapos mareski. Ito rin ang full chronology na pinirmahan na ni Maria. Mukhang natalo si Jose.
Bumilis ang hininga niya. Matagal ko siyang tinitigan at pagkatapos sinabi, "Simula ngayon wala ka ng hawak. Ang kotse, bahay, pera at pinakaimportante, wala kang Angela." Hinigpitan ni Jose ang kamao. "Hindi niyo pwede." Matatag na putol ni Tomas. "Pwede at gagawin natin." Tiningnan ako ni Jose na mas mapanlinlang ang boses. "Senor, pwede tayong mag-agreement. Bigyan ng compensation ang senor." Ako na atras. Halos natawa ako. Kaya totoo pala. Mula pa lang, pinakasalan mo si Maria para sa ari-arian lang. Binuka ni Jose ang bibig. Pero walang lumabas na salita. Malalim akong huminga at tinapos. "Tomas, proceed." Tumango si Tomas. Gayon isasampa ang complaint. Ipadadala ang demand letter. Ifa-file ang asset preservation at lahat ng threats nila. Kasama ang kay Miguel, ilalagay. Parang gustong umatek si Jose. Pero bumukas ang pinto at tumasok ang staff ng office na kalmadong nakatayo. Nilunok ni Jose ang galit at itinuro ako na pulang-pula ang mata. "Magsosorry kayo," sabi niya. Malamig ko siyang tiningnan. "Ikaw ang magsosorry, kasi akala mo mag-isa si Maria." Mabilis lumabas si Jose, hindi na relaxed this time, at pagkasara ng pinto, naramdaman ko ang bagay na matagal ko nang nawala. Control. Tiningnan ko si Tomas at Daniel. Ngayon turnyo na madama ang takot. Pagkatapos ng meeting na iyon, hindi agad naging tahimik ang buhay namin, pero malinaw ang direksyon. Ngayon kami ang may control. Mabilis gumalaw si Tomas. Isinampa ang official complaint. Naipadala ang demand letter. Na-file ang asset preservation. Patuloy na nag-gather si Daniel ng trails mula sa intermediary, sa pagbenta ng kotse, hanggang sa collateral documents ng bahay. Nagpirma ako rito at doon, pero sinigurado ko ang isa. Hindi pa lumilitaw si Maria at Angela kahit saan. Madalas nagfleke si Maria, lalo na kapag patuloy ang negative comments. Minsan matagal umupo na tinititigan ang phone screen. Binabasa ang masasakit na salita na parang deserve niyang ituring na basura. Umupo ako sa tabi niya. Huwag matakot sa bibig ng mga walang alam. Nagbuntong hininga si Maria. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na pwede ganon kakruel ang tao. Tiningnan ko si Angela na natutulog sa kutson. Ang mga katulad nila, hindi iniisip na cruel iyon. Sa kanila, right nila iyon. Unti-unti nagbago si Maria. Nagsimulang gumising ng maaga. Hindi lang dahil kay Angela, kundi para sa sarili niya. Pumunta sa therapy sessions na recommend ni Tomas. Nagsimulang magkwento ng details ng chronology nang hindi tumitigil sa kalahati sa takot. Natuto siya ng bagay na nakalimutan na niya, na may karapatan siyang mamuhay ng ligtas. Samantala, sa kabila, nagsimulang gumuho ang laro ni na Jose at Lourdes. Una, ang kotse. Pagka may demand letter at clear dispute status, umatras ang buyer. Ang intermediary, nakaraniwang malapit, agad tumakas. Hindi na ibenta ang kotse, naging burden pa. Nakita rin ni Daniel na sinubukan nilang palitan ng plates pansamantala. Nagdagdag iyon ng problema. Pangalawa, ang bahay. Nadiskubre ang collateral signs. Irregular documents, questioned signatures. Pagka-pressure ni Tomas sa official way, nagmadali ang receiver na mag-distance. Ayaw madamay. Ang bahay na akala nila safe na sa kamay nila, biglang naging source ng panic. Pangatlo, ang pera. Ang transfer trail, parang sinulid na hinila hanggang natagpuan ang buhol. Si Miguel Reyes, na dating hero ng pamilya, nagsimulang magpanik. Bigla mahirap sagutin ang calls niya. May araw na pumunta pa sa office ni Tomas para mag-request ng friendly settlement. Malamig na tiningnan siya ni Tomas. Friendly noon pa bago kayo mag-threat na agawin ang babi. Sinubukan ngumiti ni Miguel. Lisensyado, pamilya naman tayo. Isinara ni Tomas ang folder. Hindi ka pamilya, instrumento ka. Ang video na ginamit para ibagsak si Maria, sa huli, naging boomerang. Hindi dahil sumigaw tayo, kundi lumabas tayo ng ebidensya kapag tama ang timing. Ginawa ni Philip Santos ang malinaw na chronology. Walang exaggeration, walang imbento. May witness si Natalia Cruz. May threat proofs, money trail, confession recording ni Lourdes. Pagka-publish, ang mga kritik noon nagsimulang tumahimik. May humingi ng sorry. May nagkunwaring hindi nagsabi ng ano. Wala akong pakialam. Ang importante, namatay ang fake narrative nila. Nawala ang reputation ni Jose, hindi lang sa internet, kundi sa real life. Lumayo ang partners niya, naapektuhan ang work niya at pinakahindi niya matiis. Hindi na siya makapanggap na mabuting asawa sa harap ng tao. Mas masama kay Lourdes. Sa kanya, iwasan ng kapitbahay parang hubad na parusa sa publiko. Ang mga inimbita niya noon sa social gatherings, nagsimulang umiwas.
Ang mga hinamon niya noon, nagsimulang mapansin. Sinubukan niyang mag-victim face, pero walang naniniwala this time. Isang hapon, nag-inform sa akin si Tomas. Mahinahon ang boses, pero may satisfaction tone. Senor, umaandar ang process. Hindi na sila makaka-escape tulad kahapon. At for now secure ang posisyon ni Angela kay Maria. Binaba ko at matagal akong umupo, hindi dahil malungkot, kundi sa wakas nakahinga ako. Ilang buwan pagkatapos, nagsimulang magtrabaho si Maria na maliit mula sa bahay. Hindi malaki, pero proud siya kasi sariling effort niya. Natutong pamahalaan ulit ang finances niya, dahan-dahan. Hindi na niya ibinabaon ang ulo kapag may tumingin. Lumaki ng malusog si Angela, bilog na bilog ang pisngi, mahimbing ang tulog. Isang hapon, nagmaneho ulit ako sa parehong intersection. Pula ang traffic light. Mainit pa rin ang araw. Naduwal ako na naalala ang unang araw na nakita ko si Maria doon. Pero this time iba. Nakaupo si Maria sa likod kasama si Angela, na mas malaki na. Naglalaro si Angela ng toy at tumatawa. Tumingin si Maria sa labas ng bintana. Kalmado ang mata niya. Pagkatapos nakita ko ang mga figure sa gilid ng kalsada. Matandang babae na gusgusin ang buhok. Marumi at luma ang damit. Matigas na nakatayo habang nakalahad ang kamay. Malapit sa kanya, lalaki na nakayuko ang ulo. Binibilang ang barya sa palat. Nagpapalit-palit sila sa pagtapik sa bintana ng mga kotse. Nakilala ko ang mga mukha na iyon. Kahit wasak na sa pagod. Si Lourdes at sa tabi niya si Jos. Hindi ko binaba ang bintana. Hindi ako bumaba para murahin. Tiningnan ko lang at unang beses walang gana sumabog. Komplete lang ang pakiramdam ko. Tinitingnan din ni Maria. Nahinto sandali ang hininga niya. Pagkatapos dahan-dahan binigkas. Sila iyon bulong niya. Tumango ako. Mas relaxed na yakap ni Maria si Angela this time. Hindi sa takot. Papa, hindi ko akalain matatapos sila ganito. Tiningnan ko sa unahan. Ikaw noon nakatayo doon mag-isa. Ngayon hindi ka mag-isa. Sa wakas nadama nila ang ginawa nila. Nag-green ang ilaw. Dahan-dahan akong umusad papasa sa kanila. Nakita ni Lourdes ang kotse ko na parang gustong sumigaw. Pero hindi lumabas ang boses niya. Nakayuko pa rin si Jose, binibilang ang barya, na parang ngayon lang napansin na hindi niya makontrol magpakailanman ang mundo. Sa likod na upuan, binulong ni Maria kay Angela na mainit ang boses. Uwi na tayo, love ko. Tumango ako. Kahit walang nakakita, magaan ang dibdib ko. Hindi dahil natuwa akong may bumagsak, kundi kasi sa wakas hinanap ko ang anak ko sa lugar na hindi niya dapat napuntahan. At this time hindi ako nahuli. Kung nag-isip ka dahil sa istoryang ito tungkol sa halaga ng pamilya, kung paano palaging darating ang karma sa mga nanakit, at kung gaano kahalaga ang hindi sumuko kapag binabugbog ng buhay, gusto kong malaman ang opinyon mo. Sabihin mo sa comments kung ano gagawin mo kung ikaw si Carlos. May similar ba na nangyari sa'yo o kilala ka bang nakaranas ng ganitong sitwasyon? Important din ang kwento mo. Kung hinaplos ng istoryang ito ang puso mo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa channel at i-on ang bell para hindi makaligtaan ang iba pang kwento katulad nito. I-share mo sa taong kailangan marinig ito.